Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Alam niyo po, sa video ito, gusto kong ipaalam sa ating mga kabarangay na mayroong kapangyarihan ang lupon tagapamayapa at ito ay itinatag at kinilala ng batas sa ilalim ng Republic Act number 7160 o mas kilala bilang Local Government Code of 1991. Ito po yung summary ng tinutukoy kong kapangyarihan ng mga lupon tagapamayapa. Ayon sa batas, narito po ang mga pangunahing kapangyarihan at tungkulin ng mga lupon tagapamayapa. Number 1, pag-aayos ng mga alitan. Ito po yung mediation at ito yung conciliation. May kapangyarihan ang lupon na mamagitan at mapagkasundo ang mga partido na may alitan. Ang layunin nito mga kabarangay ay maiwasan ang pagdulog agad sa hukuman at magbigay ng mas mabilis at murang paraan sa paglutas ng problema. Number 2, pagsasagawa ng pagdinig o yung hearing. May kapangyarihan ang lupon na magsagawa ng mga pagdinig upang mapag-aralan ang bawat detalye ng kaso. Ang mga pagdinig na ito ay hindi formal tulad ng sa korte, ngunit mahalaga sa pagresolba ng mga kaso. Number 3, pagbuo ng kasunduan o ito yung amicable settlement. May kapangyarihan ang lupon na tulungan ang mga partido na bumuo ng isang kasunduan na pwedeng i-record at ipatupad bilang isang formal na kasunduan. Number 4, ito ay may kapangyarihan silang mag-issue ng Certificate to File Action o yung CFA. Kung ang mga partido ay hindi nagkasundo, ang lupon ay may kapangyarihan na mag-issue ng CFA na naglalaman ng detalye na hindi nagkasundo ang mga partido. Ang CFA na ito ay kailangan bago magsampa ng kaso sa korte. Number 5, pagbibigay ng mga payo at rekomendasyon. Ito po yung advisory and recommendations. May kapangyarihan ang lupon na magbigay ng mga payo at rekomendasyon sa mga partido upang mapabuti ang kanilang relasyon at maiwasan ang mga hinaharap na alitan. Number 6, pagdadaos ng regular na pagpupulong o yung meeting. May kapangyarihan ang lupon na magdaos ng mga regular na meeting, ito po yung monthly meeting, upang mapanatili ang maayos na operasyon at talakayin ang mga kasong nakabinbin na kanilang hinaharap. Number 7, meron silang kapangyarihan, ito yung pagpapataw ng parusa or imposing penalties. Sa ilang mga pagkakataon, ang lupong tagapamayapa ay maaaring magrekomenda ng mga parusa sa mga lumalabag sa isang
kasunduan. Depende sa bigat ng kaso at kung ito ba ay naaayon sa batas. At mga kabarangay, ito pong kapangyarihang ito na ibinigay ng batas sa mga lupon ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa isang komunidad o sa isang barangay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lupon ng mabilis at epektibong paraan ng paglutas ng mga alitan at hindi pagkakaunawaan sa level ng barangay. Gusto ko rin pong mag-shout out sa ating mga kabarangay. Ito po ay si Punong Barangay Engineer Aviso ng Barangay Binyan, City of Binyan, Laguna. Kumusta po kayo dyan sa Binyan, Kap? At gusto ko rin pong i-shoutout ang inyong lahat ng mga lupon dyan sa Barangay Binyan. At shoutout din po sa Barangay San Nicolas Tres, Bacoor, Cavite City. Ito po ay sa pamumuno ng kanilang punong barangay na si Alfredo Arevalo. Gusto ko rin pong i-shoutout ang kanilang lupon na si Ray Bautista at sa bumubuo po ng Lupon Tagapamayapa dyan sa Barangay San Nicolas Tres, Bacoor, Cavite City. Kumusta po kayo dyan mga kabarangay? Gusto ko rin pong mag-special shoutout sa Barangay Benguet, Gubat, Sorsogon para po kay Lupon Tagapamayapa, Lupon member Benito Ferreras. Kumusta po kayo dyan sa Barangay Benguet, Gubat, Sorsogon? Mabuhay po kayo. Gusto rin po mag-special shoutout kay Sir Angelito de los Santos ng Barangay Malagasang 2B, Imos, Cavite. Kumusta po kayo dyan sa Barangay Malagasang 2, Imos, Cavite? Mabuhay po kayo. So, yan mga kabarangay, ito po ang mga buod o yung summary ng kapangyarihan ng mga lupon tagapamayapa. Kagaya po ng nasabi ko na dati na habang ang mga lupon ay gumaganap sa kanilang tungkulin bilang lupon, sila po ay tinatawag na persons in authority. Maraming salamat sa inyong muling pagtangkilik dito sa mga videos na ginagawa ko dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Salamat po.